pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat created. Oh, ayan na. Inamin na ni Vice President Sara Duterte na itong magkapatid na Marcos, alam na kung sino, si Junior at yung dumidikit pa rin hanggang ngayon na si Amy, na hindi daw talaga sila mananalo pag hindi sila tutulungan ng mga Duterte. Pero ngayon, anyari, sila po yung trinidor. At alam nating lahat, yung mga proyekto ni Duterte ay mukhang hindi pinagpatuloy, pinabayaan. Kasi binoto nga sila, sinuportahan ng mga Duterte, sinuportahan ng DDS, kasi walang ibang pwedeng magtuloy-tuloy sa naumpisahan po, lalo na yung build at kung ano pang mga proyekto. Kung hindi, etong Pangulo natin ngayon na napag-usapan naman nila at naniwala naman itong mga Duterte kasi marami namang ayaw maibalik yung Manila Warns na naging pink Lawarns at ngayon mukhang naging puti. Aba, hindi nyo na kami maloloko kung sino kayo. Pero alam natin na malakas talaga yung mga Duterte sa Mindanao. Kaming mga tinga Mindanao ay talagang karamihan po talaga ay Duterte ang sinusuportahan, hindi Marcos. Mga Bisaya o karamihan. Alam po natin, Visayas, Mindanao, napakalaki po ng bagay na yan pagdating sa eleksyon kung suportado ka ng mga Duterte. Eh pag Maynila, konti lang pong kunting diferensya lang. Kaya pag sinuportahan ka, ay sure win talaga. Tapos, sasabayan pa ng, sabi ni Atty. Glenn Chong, may pandaraya na nagaganap. Siyempre. Pero kahit ganun, nakikita nyo naman, ang resulta ng eleksyon, si BP Sara pa rin ang may mas malaking boto kaysa Pangulo. At legit na boto. Kaya ngayon, itong sino bang walang utang na loob o sino bang manggagamit ngayon? Sa mga bayarang trolls dyan, bulag-bulagan na naman kayo. Ipapalabas nyo na naman na yung amo nyo ang bida dito. Yung amo nyo, di nyo masasabi din kasi na yung amo nyo ang dahilan kaya nanalo si Vice President bilang Vice Presidente. Hindi nyo masasabi yan. Pero alam ng lahat na si Duterte at mga Duterte at lalo si Vice President Sara Duterte at lalo si Tatay Digong ang malaking naitulong para manalo yung amo nyo. Ayaw nyo aminin. Alam ng lahat po yan. Hindi na po maluloko ang taong bayan ngayon kasi nakikita naman yung mga nangyayari. Diba? Kaya nga hindi natin maiwasan na ikumpara ang Pangulo noon tsaka Pangulo ngayon. Kaya marami ng iba ngayon Iba na po ngayon Ang daming problema sa bansa ngayon, hindi nakakausap ng taong bayan kung ano yung plano ng administrasyon, kung saan tatakbo. Walang isang direksyon. Kanya-kanya. Diba? Hindi kagaya noon. Pag may talagang sinasagot. Kung may issue, sinasagot talaga ng dating Pangulong Duterte. Nagpapa-interview. Kung may issue, sinasagot. Hindi yung iba dyan. Pag yung issue, pag tinatanong, tinatawanan. Ang sagot, tawa lang. Sana all. Kaya nga tinatanong kasi gustong malaman ng totoong bayan kung totoo ba yung mga binabato sa kanya or paninira lang. Tatawa lang. O, di ba? Happy-happy lang. Yan ngayon ang bagong Pilipinas. Happy-happy lang sila. Pero yung mga nagtatanong hanggang ngayon,
nagtatanong pa rin ano nang nangyari sa bansa ngayon. Ikaw, may tanong ka ba sa Pangulo natin? Comment tayo dyan. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.